Ngayong araw ay ang Marvel movie na ang Doctor Strange na na-release sa taong 2016 ng mga Zealots ay pumunta sa isang templo at pumasok sa library nito. Gamit ang mga kapangyarihan nila ay ginapos nila ang librarian rito at ang kanilang leader na si Caecilius ay pinugutan ang lalaking ito at kumuha ng mga pahina sa isang libro roon. Ngunit si Ancient One ay sinabihan si Caecilius na ang ritual ay magbibigay lang sa kanya ng kalungkutan. Mabilis na tumakbo sina Caecilius paalis ng lugar ngunit nagawa silang ipunta ni Ancient One sa isang mirror dimension. Pagkatapos ay magaling na nakipaglaban si Ancient One sa mga tauhan ni Caecilius. Napatumba niya ang ibang mga zealots na mga kasamahan nito ngunit si Caecilius ay gumawa ng portal at agad na umalis ang karamihan roon kasama siya. Si Ancient One naman ay umalis na rin sa lugar at naglakad palayo. Samantala si Dr. Stephen Strange na isang magaling at sikat na neurosurgeon ay naghanda na para sa kanyang operasyon. Habang isinasagawa ang komplikadong operasyon ay nagawa pa niya na makinig ng mga kanta at ilang saglit ay tinawag siya ng katrabaho niyang si Dr. Christine Palmer upang magpatulong sa kanya sa pasyenteng may bala ng baril sa utak. Dineklara na itong patay ng katrabaho nila na si Dr. Nick West pero sina Strange ay sinabing hindi pa ito patay. Agad na sinimulan nila Strange at Christine ang operasyon sa pasyente at hindi nagtagal ay tagumpay na natanggal ni Strange ang bala sa pasyente sa harap ni Nick. Sa sunod na eksena ay lumalabas na dating magkasintahan sina Stephen at Christine. Inaya naman niya ang babae na sumama sa kanya sa isang neurosurgeon's dinner conference ngunit tumanggi si Christine. Kinagabihan ay naghanda na si Strange na pumunta sa event at sinuot pa niya ang kanyang paboritong relo. Maya-maya habang nasa biyahe ay pumipili siya ng susunod na interesanteng ooperahan mula sa mga pasyenteng binabanggit ng kanyang katrabaho subalit biglang nabangga siya sa isa pang kotse at tumilapon ang kotse niya sa bangin at nahulog sa kalapit na dagat. Nagtamo siya rito ng matinding injury pero agad na nadala siya sa kanilang ospital. Kinabukasan ay nagising na si Strange sa ospital at nakita niya ang kanyang kamay na matinding napinsala sa aksidente na labis na ikinalungkot niya. Lumipas ang ilang araw nang tinanggal na ang mga benda sa kamay ni Stephen ay dito na niya na-realize na ito na ang katapusan ng career niya. Ginamit naman niya ang mga natitirang pera upang sumalang sa mamahaling eksperimentong operasyon subalit hindi pa rin gumaling ang mga kamay niya. Habang nasa rehabilitation center ay nabanggit kay Strange ng empleyado roon na may isang lalaki dati na gumaling mula sa pagkaparalisa at nakalakad muli. Hindi naniwala si Strange pero nangako ito sa kanya na hahanapin niya ang mga files nito. Sa sunod na araw ay labis na nagalit si Strange dahil tinanggihan siya ng kaibigan niyang doktor para sa isa pang operasyon niya. Sinabihan naman siya ni Christine na hindi lang ang career niya ang makakapagbigay ng kahulugan sa buhay niya ngunit si Strange ay galit na pinaalis ang babae sa kanyang apartment. Ilang saglit ay natanggap na ni Stephen ang medical records ng lalaking si Jonathan Pangborn na naparalisa dahil sa pagkasira ng spine pero nakalakad muli. Kinaumagahan ay agad na pinuntahan niya ito na kasalukuyang naglalaro ng basketball at sinabi ni Stephen rito na nalaman niyang nagawa nitong mapagaling ang sarili kahit walang lunas sa sakit niya at nais niya itong malaman dahil sa sitwasyon niya. Sumagot si Pangborn na dati ay sumuko na siya sa katawan niya at sinubukan na mag-aral ng mga spiritual na katuruan at dahil rito ay kusang gumaling siya sa pagkaparalisa. Marami pang malalim na katuruan na maari niyang matutunan pero nagdesisyon na siyang bumalik sa buhay niya at ang lugar na ito raw ay ang Kamartaj. Agad na pinuntahan ito ni Strange sa Kathmandu, Nepal. Pinagtanungan niya roon ang eksaktong lokasyon ng Kamartaj pero nahihirapan siyang hanapin ito. Maya-maya ang lalaking nakahood ay sinundan siya roon hanggang sa napunta si Strange sa isang iskinita kung saan binugbog siya rito ng mga kalalakihang Nepalese at ninakaw ang relo niya. Pero agad na niligtas siya ng lalaking nakahood at magaling na pinatumba ang mga lalaking ito. Pagkatapos ay binalik niya ang relo ni Strange na nabasag na. Ang lalaking nakahod na ito ay si Baron Mordo at sinama niya si Strange papunta ng Kamartaj. Nakilala rito ni Strange ang guru nila na si Ancient One at agad na tinanong niya sa kanya kung paano niya napagaling si Pangborn. Sumagot si Ancient One na tinuruan niya si Pangborn na gamitin ang spirit niya upang pagalingin ang katawan niya subalit hindi ito pinaniwalaan ni Strange dahil hindi totoo ang spirit. Bigla naman hiniwalay ni Ancient One ang astral form ni Strange sa pisikal na katawan niya na kinabigla niya at hindi pa rin mapaniwalaan. Mabilis na pinunta naman siya ni Ancient One sa napakaraming iba't ibang universe ng matagal at nang nakabalik na siya ay nais na niya na magpaturo sa kanila nito ngunit agad na pinaalis nila siya sa Kamartaj. Makalipas ang ilang oras si Strange ay hindi pa rin umalis roon at pinagpilitan na papasukin uli siya. Napag-usapan naman ni Mordo at Ancient One na dating magaling na estudyante niya si Caecilius na nabulag ng kadiliman at ayaw niyang mangyari ito kay Strange. Pero sinabi ni Mordo na dahil na kay Caecilius na ang mga ninakaw na pahina ay maaaring makalikha siya ng malaking mga pagkawasak, at dahil rito ay kailangan nila ang katulad ni Strange,
Ilang saglit ay pinapasok na uli nila si Strange sa kanilang sanctum at dinala siya sa kanyang kwarto. Bago matulog ay tiningnan ni Strange ang relo niya na regalo pala sa kanya ni Christine noon. Kinabukasan ay pinaliwanag ni Ancient One kay Stephen na ang pinag-aaralan sa Kamar-Taj ay ang pagmaster ng mystic arts kung saan nagkokontrol sila ng enerhiya upang makapaglabas ng mga spells, makagawa ng armas, kalasag at ng mahika. Agad naman na pinag-aralan ng mga ito ni Strange sa kanilang mga libro mula sa library ng Kamar-Taj kung saan nakilala niya rito ang bagong librarian roon na si Wong. Maya-maya ay nakita niya sa library ang mga koleksyon ng mga libro ng Sorcerer Supreme na si Ancient One at ayon kay Wong ay sobrang advanced ng mga katuruan rito. Hinawakan ni Strange ang Book of Cagliostro na may Study of Time kung saan kamakailan ay kumuha rito ang zilot na si Caecilius ng mga pahina ng ritual. Sa kasalukuyang iyon, sina Caecilius ay sinimula ng gamitin ang ritual sa pahina upang magkaroon ng kapangyarihan ng dark energy ng interdimensional entity na si Dormammu at dahil rito ay nakokontrol na niya ang mga bagay ng hindi gumagamit ng mirror dimension. Sa sunod na araw ay nag-training naman si Strange na gumamit ng sling ring upang makapagpalabas ng portal ngunit nahihirapan siya rito dahil sa injury ng mga kamay niya. Pinakita naman ng isang master roon na kahit putol ang isang kamay ay nagawa pa rin niyang makapagpalabas ng spell. Pagkatapos sinabi ni Ancient One na kailangan niyang palayain ang sarili upang makontrol ang kapangyarihan niya. Pinunta niya si Strange sa tuktok ng Mount Everest at sinabing isuko na niya ang sarili at iniwanan niya siya roon. Sobrang nahirapan rito si Strange pero hindi nagtagal ay nagawa na rin niyang makagawa ng portal upang makabalik sa Kamar-Taj na kinatuwa ni na Ancient One. Sumunod na eksena, dahil naman hindi pinayagan ni Wong si Strange na pahiramin ng libro patungkol sa astral projection ay magaling na gumawa siya ng mga portal upang palihim na kumuha ng mga libro rito at binabasa niya ang mga ito habang natutulog ang katawan niya. Agad na nalaman ni Ancient One na mabilis nang natututo si Strange kaya't pinakita niya sa kanya ang mirror dimension kung saan ligtas na magagamit niya ang kanyang mga spell na hindi naaapektuhan ng tunay na mundo at nakokontrol pa niya ang lahat ng bagay rito. Pagkatapos ay binalaan niya si Strange na maaari siyang ma-stuck roon nang wala ang sling ring niya. Maya-maya habang nagpa-practice, naging curious si Strange sa edad ng Ancient One pero sinabi ni Mordo na walang nakakaalam ng edad niya at dapat na magtiwala si Strange sa kanya at huwag gumaya kay Caecilius na dating isang magaling na estudyante roon pero nawalan siya ng tiwala sa Ancient One at iniwanan niya ang Kamar-Taj dahil natukso siya sa maling katuruan. Pagkatapos ay pinakita ni Mordo kay Strange ang kanyang mga relic na ang Staff of Living Tribunal at ang Vaulting Boots of Valtor. Ang mga relic raw ang magdedesisyon kung handa na si Strange para sa mga ito at gamit ang mga relic ay madali niyang napatumba si Strange. Sa sunod na eksena ay naisip ni Strange na pumunta ng gabing-gabi sa library upang pag-aralan ang Book of Cagliostro. Nakita niyang wala roon si Wong at ginamit niya ang Mystical Eye of Agamotto upang kumontrol ng oras. Sinubukan niya ito sa isang mansanas na napupunta niya sa future at sa past. Pagkatapos ay sinubukan niyang ibalik ang mga nakuhang pahina ng libro at nabasa niya rito ang nilalang na si Dormammu na nasa Dark Dimension at nagbibigay ng eternal life subalit biglang naglabas ito ng portal pero agad na napigilan siya ni Mordo at Wong. Sinabi ni Mordo na delikado ang ginagawa niya dahil maaaring makalikha siya ng time loop na kung saan mai-stuck siya sa isang pangyayari ng paulit-ulit habang buhay. Nagtakang tinanong naman ni Strange kung ano ba talaga sila. Si Wong ay pinaliwanag sa kanya na silang mga sorcerer ay pinuprotektahan ang mundo mula sa mga mystical threats. Ang noong Sorcerer Supreme na si Agamotto ay gumawa ng 3 sanctum na nasa New York, Hong Kong at London. Ang mga ito ay naglilikha ng shield sa buong mundo mula sa mga dimensional beings katulad ni Dormammu na planong sakupin ang lahat ng mundo ng kanyang Dark Dimension. Ang kinuhang pahina ni Caecilius ay upang tawagin si Dormammu at tumanggap ng kapangyarihan nito. Bigla naman sinabi ni Strange na aalis na siya roon dahil naparoon lang siya upang pagalingin ang mga kamay niya at hindi makipaglaban sa mystical war. Subalit biglang may lumabas na sorcerer sa pinto ng London Sanctum na agad na pinatay ni Caecilius at winasak ang buong London Sanctum. Si Strange ay tumalsik ng malakas at napunta sa New York Sanctum. Maya-maya ay nakita niya rito na kinalaban ni Caecilius ang master ng Sanctum na hindi nagtagal ay napatumba nila. Si Dr. Strange naman ang matapang na nakipaglaban sa mga zealots na mga kasamahan ni Caecilius ngunit napansin niya na nagagawang kumontrol ni Caecilius ng lahat ng mga bagay kahit wala sa mirror dimension. Patuloy pa rin na kinalaban ni Strange ang mga kasamahan ni Caecilius hanggang sa nagawa niyang itulak ang isang zealot papunta ng desyerto at sinarado ang mystical door. Ang isa naman ay napunta niya sa isa pang pinto roon. Pagkatapos ay matapang na nakipaglaban siya sa leader ng mga zealots na si Caecilius ngunit sa gitna ng laban nila ay napapabagsak si Strange ng lalaking ito.
Ilang saglit ay prinotektahan siya ng relic na ang Cloak of Levitation sa mga atake ni Caecilius. Nang nagawang ihulog si Strange ng kalaban roon ay niligtas siya rito ng relic at pinalutang siya sa ere. Mabilis na inatake ni Strange si Caecilius ngunit hinatak siya nito papalapit sa kanya. Ang kapa naman ay hinila si Strange sa isa pang relic roon at agad na hinagis niya ito kay Caecilius at pinigilan nito kumilos ang lalaki. Sinabi naman ni Caecilius kay Strange na lahat sila ay napunta sa Camartage dahil sa pangakong mapapagaling ngunit nilinlang sila ni Ancient One. Ang dahilan kung bakit siya nabubuhay ng ilang libong taon ay dahil tinanggap niya ang kapangyarihan ni Dormammu. Ilang saglit ay mabilis na inatake si Strange at tinulak sa hagdan ng kasamahan ni Caecilius. Nang papatayin na siya nito ay biglang pinulaputan ang ulo nito ng kapa niya. Gumawa naman ng portal roon si Strange at pumunta sa ospital upang magpatulong kay Christine na pagalingin ang sugat niya. Umalis siya sa pisikal na katawan niya na kinagulat ni Christine upang tumulong sa babae gamutin ang kanyang sugat sa dibdib. Subalit ang lalaking Zealot ay umalis rin sa pisikal na katawan niya at kinalaban sa ospital si Dr. Strange habang nasa astral form silang dalawa. Nasipa ng malakas si Strange ng kalaban at dahil rito ay huminto ng tumibok ang puso ng pisikal na katawan niya. Agad na ginamitan siya ni Christine ng defibrillator upang ma-revive ang kanyang katawan at dahil sa malakas na kuryente ang Zealot ay tumalsik ng malakas. Sinabihan naman siya ni Strange na gawin niya uli iyon sa mas mataas na boltahe. Nang ginawa nga ito ng babae ay sumabog ang astral form ng kalaban at namatay na ang pisikal na katawan nito. Bumalik na si Strange sa katawan niya at humingi siya ng pasensya kay Christine sa mga nagawa niya sa kanya noon. Pagkatapos ay kinuwento niya sa babae ang lahat ng nangyari sa kanya at bumangon na siya upang bumalik sa portal na ginawa niya at nagpaalam na kay Christine. Pagbalik ni Strange sa New York Sanctum ay nakatakas na roon si Caecilius at dumating na roon sina Ancient One at Mordo. Sinabi ni Strange kay Ancient One ang lahat ng ginawa niyang pagprotekta sa Sanctum at dahil rito at dahil wala na ring master sa New York Sanctum ay sinabi ni Ancient One na siya na ang bagong master ng Sanctum na ito. Pero tumanggi si Strange dahil ang nais lang niya ay maging doktor upang magligtas ng buhay at hindi pumatay. Sumagot si Ancient One na naging doktor siya dahil higit sa lahat ay nais niyang iligtas ang sariling buhay at ang katotohanan ay walang kahit sino na kayang kontrolin ang kamatayan. Sumagot si Strange na nalaman niyang ito ang dahilan kung bakit tinanggap ni Ancient One ang kapangyarihan ni Dormammu at upang mabuhay ng napakatagal. Wala itong naisagot sa sinabi ni Strange at agad na umalis roon. Subalit maya-maya ay bumalik roon sina Caecilius at agad na inatake sila ni Mordo. Bago pa mapasabog ni Caecilius ang Sanctum si Strange naman ay mabilis na pinunta sila sa Mirror Dimension at kinuha ang sling ring ni Caecilius. Tumakbo sila ni Mordo paalis roon ngunit dahil sa kapangyarihan na nakuha ni Caecilius kay Dormammu ay nagagawa nitong kontrolin ang buong Mirror Dimension ni Dr. Strange. Patuloy na tumakbo sina Strange kina Caecilius mula sa mga bagay na winasak nito sa Mirror Dimension ngunit hindi nagtagal ay nagawang mahampas siya ng kalaban sa sahig at kinuha ang sling ring sa kanya. Nang papatayin na ni Caecilius si Strange ay mabilis na nilayo siya at si Mordo kina Caecilius ni Ancient One na may simbolo sa noo na katunayang tumanggap nga siya ng kapangyarihan sa Dark Dimension na labis na kinagulat ni Mordo. Buong lakas at galing naman na kinalaban ni Ancient One sina Caecilius at ang mga Zealots na kasamahan nito roon. Subalit hindi nagtagal ay nagawa siyang masaksak ni Caecilius at sinipa ng malakas palabas ng Mirror Dimension. Bumagsak siya mula sa isang gusali pero agad na pinuntahan siya roon ni Strange at dinala sa ospital nila upang magpatulong uli kay Christine. Pero ilang saglit ay napansin ni Strange na umalis si Ancient One sa pisikal na katawan nito at hinabol niya siya. Sinabi rito ni Ancient One sa kanya na ito na ang araw ng kamatayan niya. Pagkatapos ay sinabi niyang si Pangborn ay gumaling dahil ang kanyang kapangyarihan ay pinasa niya sa katawan niya upang makalakad muli at piniling bumalik sa dating buhay imbis na gumawa ng isang bagay na higit na malaki pa sa buhay niya na maaari rin gawin ni Strange. Dagdag pa nito na ginamit raw niya ang kapangyarihan ng Dark Dimension dahil kailangang may isang lumabag ng alituntunin para sa mas ikabubuti ng lahat at ilang saglit ay nawala na si Ancient One roon at nawala na rin ng buhay ang pisikal na katawan niya. Maya-maya ay nagpaalam na si Strange kay Christine at sinabing ito na ang ibang paraan na sinabi niya noon upang makapagligtas siya ng mga buhay pero sa mas mahirap na paraan. Pagkatapos ay hinalikan siya ng babae sa pisngi at umalis na. Samantala sina Caecilius ay pumunta ng Hong Kong Sanctum habang si Wong at ang ibang mga sorcerer ay naghanda na sa pag-atake ng mga Zealots roon. Pagkatapos ay sinimulang kalabanin ni Wong sina Caecilius. Pumunta naman si Strange sa Camartage at sinabi sa kanya rito ni Mordo na dahil sa paggamit ni Ancient One sa kapangyarihan ng Dark Dimension ay natukso sina Caecilius na gamitin rin ito at papuntahin roon si Dormammu.
Sumagot si Strange na susunod na atakihin ng mga Zealots ay ang Hong Kong Sanctum at pinilit niya si Mordo na tulungan niya siyang pigilan sina Caecilius roon. Subalit pagdating nila sa lugar ay wasak na ang Hong Kong Sanctum at unti-unting nilalamon na ng Dark Dimension ang Earth. Ginamit naman ni Strange ang Eye of Agamotto upang ibalik ang oras at bago pa siya masaksak ni Caecilius ay nagsimula nang bumalik ang lahat ng mga nangyari sa buong lugar. Ngunit si Caecilius at ang mga Zealots ay nagawang makaalis sa spell ni Doctor Strange at mabilis na inatake silang dalawa. Si Mordo ay magaling na kinalaban ang mga kasamahan ni Caecilius at nagawa niyang ipunta ang isang Zealot sa loob ng istruktura na bumabalik muli sa pagkaayos. Si Strange ay patuloy na nakikipaglaban kay Caecilius pero si Mordo ay mabilis na nabaon ang kalaban sa pader ng isang gusali. Nakita ni Strange si Wong roon na natabunan ng mga debris subalit nakawala na si Caecilius sa pader at inatake nito ng malakas sina Doctor Strange. Nawasak ang spell ni Strange at huminto nang bumalik ang lahat sa dating pangyayari. Bigla naman naisip ni Strange na lumipad papunta ng Dark Dimension at gumawa rito ng Time Loop spell. Nakaharap niya roon si Dormammu at sinabi niyang napunta siya roon upang makipagkasundo ngunit mabilis na pinatay siya ni Dormammu. Agad na binalik ng time loop spell si Strange sa pangyayari na kinagulat ni Dormammu pero agad na pinatay pa rin niya siya. Bumalik uli si Strange sa pangyayari kaharap si Dormammu at pinaliwanag niya sa kanya na gumawa siya ng spell na may paulit-ulit at walang katapusang oras at kahit pa nakakulong sila sa pangyayaring ito ng walang katapusan ay mabubuhay naman ang lahat sa Earth. Pinatay pa rin ng sobrang daming beses ni Dormammu si Doctor Strange at hindi nagtagal ay galit na sinabihan nito si Strange na pakawalan na niya siya sa spell niya. Sumagot si Strange na puputulin na niya ang time loop kapag dinala niya sa kanya ang kanyang mga Zealots. Tapusin na ang pagsakop niya sa Earth at huwag nang babalik kahit kailan. Bumalik na si Strange sa Hong Kong at kinuha na sina Caecilius ni Dormammu habang nag-iiba ang mga anyo nila papuntang Dark Dimension. Pagkatapos ay ginamit uli ni Strange ang Eye of Agamotto upang ibalik ang Hong Kong Sanctum sa dating kaayusan. Subalit sinabi naman ni Mordo na nagawa nilang maligtas ang lahat sa paglabag sa natural law at darating ang araw na pagbabayaran nila ang masamang madudulot nito. Pagkatapos ay nagdesisyon na siya na hindi na sumunod sa landas na tinatahak nila. Kinabukasan ay binalik na ni Strange ang Eye of Agamotto sa Camartage. Sinabihan naman siya ni Wong na dahil wala na silang Sorcerer Supreme ay dapat na maging handa sila upang depensahan ang mundo. Sa mid-credits scene, sinabihan ni Strange si Thor na binabantayan niya ang Earth mula sa mga maaring panganib at tinanong niya siya kung bakit dinala niya si Loki roon. Sumagot si Thor na dahil hinahanap nila ang ama nila at babalik rin sila agad sa Asgard pag nahanap na nila siya. Agad naman na tinulungan ni Strange si Thor na hanapin ang kanilang ama. Sa post-credits scene, si Mordo ay pinuntahan si Jonathan Pangborn at sinabi niya rito na ninakaw raw niya ang kapangyarihan niya. Inatake siya ni Pangborn pero mabilis na kinuha ni Mordo ang kapangyarihan ni Pangborn at agad na bumalik ito sa pagkaparalisa. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Mordo na sa wakas ay nalaman na niya ang problema ng mundo na sobrang daming mga sorcerer. Dito na nagwawakas ang ating